ang kamatayon o ang Hades gitambog dito sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Igsoon na di ikaduhang kamatayon. Grabe ni. Oo, grabe ning ikaduhang kamatayon. O verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mao ni ang pinakasubo o pinaka-terrible nga mahitabo sa imong kinabuhi igsoon. Mga igsoon, mayong adlaw na tong tanan. Okay, so kaning taknaa karon actually gabi ini, pero mayong gabi no sa mga parehas sa tug oras. Unya maayong buntag kung naa ka sa laing nasod karon o maayong udto sa mga naa sa laing lugar. Okay, so maayong adlaw na tong tanan. Okay, now, ang atong hisgutan ini taknaa karon kining pinakadelikado nga mahitabo sa imuhang kinabuhi. Okay? Pinakadelikadong mahitabo nga may posibilidad nga mahitabo ni unya ang pinakapait gyud kay imuha ning madiskubre at the end of your life. Okay? Now, ato sa ning hisgutan karon tungod kay kining akong pagabasahon nimo igsoon mahitungod kini sa final judgment. Nga sa final judgment walay absent, walay tawo nga wala dinhi aning higiyon na. Everybody will be present. Naatanan. Okay? Now, ang tanawon sa Revelation 20 verse number 11. Okay, so naghisgot kini siya sa Great White Throne Judgment. Dakong puti nga trono. Okay? Dakong trono nga puti sa paghukom. Okay, ningon siya dinhi, and I saw a great white throne and him that sat on it. So nakita ni John ang dakong trono nga puti ug nakita niya nga adunay naglingkod niini. And then ningon siya, from whose face the earth and the heaven fled away. So sa maong trono nga dako, ang langit ug ang yuta nag-fled away, so nangawala. So imong tan-awon, grabe kadako sa hawan aning panahon na aning higayon na. And there was no place for them. So why lugar? So kung imong tan-awon, grabe ka basiyo. Okay, imagine lang ha. Dako kayo nga trono nga puti, and then atubangan na perting dako as a space. Dako kayong wanang. Oo, nga naman. So mao na siya ang venue sa final judgment nga tanang tao from all ages sa panahon ni Adan o sa katapusang tao nga ipanganak nining kalibutan na naa aning higiyon na. Nga naman, final judgment ni siya. Verse number 12, ningon siya, and I saw the dead, small and great. So nakita ni John aning higiyon na nga aduna ang mga patay nga gagmay o mga patay nga dagko nga nagbarog at ubangan sa Dios. So tanang mga patay gipangbuhi ni sila igsoon, gibanhaw ni silang tanan. Okay? Kay sa pagkabanhaw manggod, dunay duha ka bahin. Okay, adunay duha ka klaseng pagkabanhaw. First resurrection, second resurrection. Katong first resurrection, pagkabanhaw to sa mga tao nga anaa kang Kristo. Okay, katong mga nangamatay nga nagatuo o nagasalig kang Jesus Christ, nga ilang ginugma na luwas, banhawon to sila una inigabot ni Kristo. So adunay gitawag first resurrection. Mahitabo na siya sa second coming ni Jesus Christ. Now, after 1,000 years kay igabot ni Kristo, muhari pa man siya og 1,000 years. After 1,000 years, ang tanang butang pagatunawon. Okay? So ang karaan nga kalibutan kini atong gipon kalibutan mahanaw ni usbo ni. So adunay giandam ang Ginoo nga new heaven and new earth. Now, after 1,000 years, sa dili pa ng new heaven and new earth, naghisgot ang Bible nga adunay final judgment. Kadtong wala na banhaw sa permirong pagkabanhaw, katong naabot si Kristo, wala na banhaw kapil. Pagabanhawon sila katong mga wala kang Kristo. Sa panahon ni Adan, hadtod sa katapusang kapanahonan, the last person, the last baby nga ipakataw, tanan mubarog ani higiyon na sa great white throne judgment. Okay? Now, ningon ang Bible, nakita ni John nga ning barog kining mga tawhana, great and small. Mga dato, mga pobre, sa buhi pa sila, nang barog sila. Okay? Walay exempted, walay absent ani higiyon na. Awag ningon ang Bible, and the books were open. So, naay mga libro nga gipang-ablihan. So just imagine, maigsoon, gipang-ablihan ang mga libro. Unsa kani mga librohan ni? And then ingon siya, and another book was opened. So adunay usa ka libro nga giablihan pod, which is the book of life, libro sa kinabuhi. Now, unsa may libro sa kinabuhi? Kaning libro sa kinabuhi mao ni ang gisulatan sa pangalan sa mga tao nga luwas. Okay? Mga ngalan ni sa mga luwas. Okay? Og ang mga patay
gipanghukman sila sa mga butang, sumala sa nahasulat ni anang mga libroha. According to their works, sumala sa ilahang mga binuhatan. So, katong Book of Life og ang ubang mga libro nga gipang-ablihan mao tong gitawag Book of Works, libro sa mga binuhatan. Pasabot niya na tanang tao sa tibuok kalibutan, ang tanang gibuhat nimo mamaayo or dili maayo, gilista na tanan, naka-record na tanan. 24/7 gitan-aw ta sa Dios, nakakita ang Dios, nasayod ang Dios unsay gibuhat nato day and night. Unsay naa si mong una, unsay ni gawas imong baba, unsay imong gibuhat ug unsa tanan, walay nakatago. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it. So nakita ni John nga ang kadagatan ning give up. Okay, kung sa kuan pa murag ni remit ba na ang dagat na siya girimit ngadto sa Dios. Ang mao ditong mga patay katong mga nangamatay nga nasa dagat. And death and hell delivered up the dead. So ang impyerno sad ug ang Hades, tanang mga nangamatay nga tuwa dito gipangrimit atubangan sa Dios, gipangrimit dito sa great white throne. Okay? Now, ningon din siya. And they were judged every man according to their works. Katong mga patay nga gipangrimit sa dagat, gipangrimit sa Hades o sa impyerno, kapag gipangrimit, gidala di atubangan sa Dios sa hukmanan. Ingon ang Bible, gipanghukman sila according to their works. Sa tanan nilang gipangbuhat, gihukman sila. And verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire, og ang kamatayon og ang Hades gitambog dito sa linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Igsoon na di ikaduhang kamatayon. Grabe ni. Oo, grabe ning ikaduhang kamatayon. O verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mao ni ang pinakasubo o pinaka-terrible nga mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, nga imong madiskubrian later on nga ang imong pangalan wala pa diay nasulat sa libros kinabuhi. Unsa may mahitabo kung ang imong pangalan wala pa naisulat sa libros kinabuhi, and then naabtan kag kamatayon. Ningon ang Bible, gitambog sila sa linaw nga kalayo. Mo na igsoon ang kaluwasan igsoon, dili na ingon nga after sa imong kamatayon. Mintras buhi ka pa, isettle daan ang imuhang relasyon diya sa Ginoo. Kay nga naman, kay kung mamatay ka nga unsettled ang imong relasyon diya sa Ginoo, wala ka nakaangkon sa kaluwasan sa Dios, ini kamatay nimo, dili na mausab ang imuhang status atubangan sa Dios. Sa buhi ka pa, siguraduha nga ang imong pangalan na sa libros kinabuhi. Kaya nga naman, kung maabot ang imong katapusan, maabot ang imong kamatayon, nga wala pa nasulat imong pangalan sa libros kinabuhi, wala na nay chance nga mahasulat igsoon. Oo, kanang ingon nga dangoy-nguyan ka sa imuhang mga kaliwat, iampong imong kalag, wala na nay chance, dili na tinuod, dili, wala na nay chance. Kung ang imong pangalan wala nasulat sa libros kinabuhi, sa buhi ka pa, ikamatay nimo wala nasulat, never na gyud na siya mahitabo. Mo na igsoon nga mitras buhi pa ka, siguraduha nga ang imong pangalan naa sa libros kinabuhi. Kay nga naman pinakapait nga mahitabo imong madiskubrihan later on sa Judgment Day ng imong pangalan pag-able sa libro dito sa kinabuhi, pagtanaw dito, gilantaw sa pangalan nimo, gipangita, tablaw kay ingon ng Bible, ningon ang anghel nga naka-in charge sa Book of Life, ningon siya, by majesty, wala diri iyang pangalan. Perting paitaw sa kay bation nimo. Oh, igtanaw sa Book of Life, wala diri ang pangalan. Oh, ni Burdagol, wala ba Burdagol diri? Oh, di ba? Perting paita. Oh, igsoon, ayaw ni siya og i-joke-joke, dili ni siya joke igsoon. Ang imong kinabuhi kausara mo agi. Siguraduha imong pangalan na sa Book of Life. Sa unsang paagi, hinusuli imong sala. Ikaduha, dawata si Kristo nga imong Ginoong manuluwas. Tuhoig sa ligi nga kadtong iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo para to nimo. Apil ka ato. Tuhoig nga siya namatay tungod sa imong sala. Gilubong siya nabanhaw sa katulog ka adlaw. Og nining takna samtang naglantaw ka aning video na to karon, pasudla si Kristo sa imong kasing-kasing. Ilha siya nga imong Ginoong manluluwas. Sangpita siya karon dayon. Ingna siya, Lord Jesus, gituhuan ko ikaw nga akong Ginoong manluluwas. Akong gituhuan nga ang imuhang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo para to nako. Akong gituhuan nga ikaw lamang ako ang bugtong manluluwas. Gituhuan ako na matay ka gilubong og nabanhaw sa katulog ka adlaw. Sulod sa akong kasing-kasing gidawat ko ikaw
nga akong Ginoo manluluwas. Luwas sa ang akong kalaggikan sa impyerno. Igsoon, ingnan Ginoo ni ana. Og ningon ng Dios, si bisan kinsa nga mosangpit siyang pangalan ningon ng Bible, maluwas. Karon dayon si Jesus Christ naghulat nga imo siyang sangpiton.